Paano nga ba ako nanalo ng bahay sa Pag-ibig foreclose na gamit lang ang 1,000 pesos reservation fee? Sasabihin ko po ulit sa inyo yan ha, kasi po super daming tanong na hindi ko po masagot isa-isa sa comment section. Habang pinapasyal ko po kayo dito sa bahay na napanalunan ko, after malinis, ganito na yung itsura niya. Pasensya na kung gabi ko na kayo ipapasyal, madilim na. Wala pa po kasing kuryente dito sa bahay na to. So yung ilaw na yan is from solar lights lang lahat. Isisingit ko na din po pala yung binili ko dito online. Ito nga po pala yung Dreamy Foam Mattress na memory foam. May scoliosis kasi ako kaya mas gusto ko talaga ng manipis na foam lang, pero malambot pa din. 2 inches lang to ha, kaya ganito lang siya. Pero mga maraming makakapal na foam si Dreamy. I-click nyo lang po yung yellow basket ko dyan. Ilalagay ko yung link para naman may commission tayo at may pang-renovate na tayo ng bahay. Support nyo naman ang mama nyo. Anyway, sagutin ko na yung tanong, paano nga ba ako nakakuha ng Pag-ibig house na ganito kalaki up and down, pero 1,000 pesos lang yung reservation? Kasi po, sa pinili ko po kasing bidding, 1,000 reservation lang talaga yung bayad. And lahat-lahat po ng nagastos ko is less than 10,000 lang po, naka-move in na ako. Yun po yung realidad ha. Kasi yung sa akin, kaya more than that yung nagastos ko. Marami po kasi talaga akong mali. Kasi nung pumunta po ako sa Pag-ibig branch, kulang po yung mga Xerox copy ng aking mga requirements. Kaya ang ginawa ko, dun pa po ako nagpa-print, which is a big no-no. Dahil po 100 pesos ang pa-print doon per page, kaya talagang sobrang mahal. Kasi kung kulang kayo ng 7, edi 700 yun. Kaya make sure nakapagpa-print na kayo lahat ng requirements para wala nang gastos pagdating sa branch. Yung 10,000 mga pala ha, pasok na po dun yung notary, insurance, processing, and stamp. Basta po lahat na yun, tapos move in na. Sa mga nagtatanong kung pwede po ba ang cellphone sa pagbibid, yes po, pwede naman po. So, ito cellphone ang gamit ko this time, ha. So, pagpunta nyo po dito sa Pag-ibig website, baba lang po. Sa pag-create ng buyer's ID, tinuruan ko na kung paano yan. So, panoorin nyo na lang yung past video ko. So, punta tayo dito sa nagsasabi na wala pa silang buyer ID. Pwede ba silang magtingin-tingin ng property? Yes po, ibaba nyo lang, scroll down. Let's say, punta po tayo sa Calabarzon, tignan natin sa Laguna kung meron silang foreclosed na property. Let's say San Pablo, Laguna. And then search po tayo for advanced search. Syempre gusto natin yung unoccupied, i-click natin yan. And then i-search na po natin kung merong available na house. Pwede pa naman po tayong tumingin-tingin ng bahay na foreclosed kahit wala pa po tayong wala pa tayong buyer's ID. Kasi hinihingi lang po yan nila once na magbibid ka na po. Hindi na record kanina yung naghahanap tayo ng bahay sa Laguna. Anyway, ulit tayo. So, andito ako ngayon sa Cavite na. Tatandaan nyo po ha, kung gusto nyo po na walang down payment, lagi po tayong pupunta dito sa negotiated sales. Dito po kasi sa first and second auction, may down payment po yan. So, punta po tayo sa negotiated sales. Tapos po, makikita po natin ngayon yung mga bahay na available na pwede nyo pong mabid. Like this one, naka-open pa siya. So, ang halaga lang ng bahay na to is 374,200. Ngayon, view more details muna tayo ha. So, ayan yung picture niya. Tapos, ayan po yung address. And then, makikita natin yung mga information. Makikita nyo na itong bahay na to ay occupied, may nakatira. So, no tayo dyan. But, example lang naman to. Sa mga nagtatanong ha, paano po malalaman kung pasok po yung sweldo ko? Ayan po oh, tingnan nyo. Required gross monthly income is only 6,000 pesos. Ayan, kapag ganyan yung mga salary mo, pasok ka sa mga ganito kaliit na bahay. Okay? Depende po kasi yung sweldo nyo. Depende sa bahay kung papasok yung sweldo nyo. Kung gusto nyo po nung sa akin, malaki po kasi yung sa akin, kaya malaki po talaga yung required na salary doon sa mga ganong klaseng bahay. Pero, like this one, 374 lang naman yung price neto, kaya mura na po siya. Pasok na yung mga salary, okay? So, let's say bet natin yan. Ayan, may makikita kayong submit offer.
So, i-click natin yan, submit offer. Diyan na tayo ngayon hihingian ng buyer's ID. Okay? Diyan mo na ngayon siya ilalagay para makapag-proceed ka po. Ayan, kagaya nito may nakita po akong unoccupied, Pasinaya Homes. Up and down na po yan. Tapos po, click natin yung view more details ha, para sa inyo. So, ayan po yung address. Kaya pwede nyo pong mabisit yung house kung siya po ay, what is this, talaga bang walang nakatira. Kasi in-inspect pa po siya nung 2024, meaning 2 years ago. Baka po kasi biglang may nag-squat dyan, hindi natin alam. Kaya mas maganda visit the house first before bidding. Ganun po kasi yung ginawa ko. Binisit ko po muna lahat ng bahay bago ko yan binid. Tapos, let's say, gusto nyo na yan, nagustuhan nyo na, check nyo po kung pasok yung salary nyo. Yung hinihingi lang po nilang gross monthly income is 11,000. So, kapag kapasok naman kayo, pwede nyo na pong ibid yan. Oo nga po pala, sa nagtatanong doon sa Create Buyer's ID na sila, tapos tinatanong po nila yung Secretary Certificate, hindi na po yan kailangan kapag ka po kasi tayo, individual lang naman po. Kahit po nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, individual pa rin po kayo. Bakit? Kasi po nagbibid kayo para sa sarili nyo. Hindi po kayo nagbibid para sa isang kumpanya, hindi po kayo representative, okay? Tayo po, kagaya po ng ginawa ko, individual lang po tayo ha. Kasi pag pinroceed natin yan, ayan na yung mga papaready sa atin. I mean, ipapaklik sa atin. So, never ever click this one, always individual ha, kasi po tayo ay representative ng ating sarili, hindi ng isang kumpanya. And then pag pinroceed po natin yan, saka po pasasagutan yung mga information na yan, tuloy-tuloy nyo lang po yan ha para makatanggap din po kayo ng OTP.